Malamig ang gabi, marahas ang hangin, at ang bawat patak ng ulan ay tila palasong bumubulusok sa lupa. Galit na galit ang langit, tila pahiwatig na yun sa 18 si Raya upang pigilan siya sa kanyang binabalak. Patawarin niyo ako, mga anak. Patawarin niyo si Mama sa gagawin kong to. Nang hihinang bulong ni Raya. Nanginginig siya, hindi lang dahil sa lamig, kung hindi dahil sa bigat ng desisyon na kanyang gagawin. Sa magkabila niyang kamay, naroon ang 2 bagong silang na sanggol, nakabalot sa makapal na kumot, habang mahimbing na natutulog sa loob ng malaking basket. Walang alam ang mga inosenteng bata sa gagawing desisyon niya, na mismong sariling ina ng mga ito. Sorry, mga anak. Hindi ko kayang ibigay ang buhay na karapat-dapat para sa inyo. Tiningala ni Raya ang mataas na gate na nasa harapan. Sa likod noon ay ang malaking mansyon ng pamilya Valderrama. Sana mapatawad niyo ako pagdating ng panahon. Mahal ko kayo at hindi ko kakayanan kung pati kayo mamulat sa hirap ng buhay na dinanas ko ngayon. Yumukod si Raya upang bigyan ng halik sa noo ang mga bata. Kung ang kapalit ng gagawin kong ito ay ang marangyang buhay na kayang ibigay sa inyo ng inyong ama, hindi ko ito pagsisisihan. Pinapangako ko na babalikan ko kayo. Mahal na mahal kayo ni Mama. Hindi niya napigilan na humagulhol. Kinakain ang ingay ng paligid ang kanyang pagtangis. Sa kabila ng bigat na nararamdaman, nang hihina niyang inilapag ang basket, isinilong niya ang kambal sa ilalim ng dalang payong bago mabigat ang loob na pinindot ang doorbell. Ilang beses niya yung ginawa hanggang sa marinig niya ang papalapit na mga yabag. Tinakbo niya ang puno sa hindi kalayuan. Nagtago siya sa likod nun at palihim na pinanood ang pagbukas ng gate. Lumabas doon si Matthew Valderrama, ang dati niyang kasintahan at ang lalaking bukod-tangi niyang minahal. Kita niya kung paano natulos sa kinatatayuan ang binata habang pinagmamasdan ng kambal na nasa malamig na semento. Matthew, please, take care of them. Please, take care of our babies. Bulong niya na lang sa hangin. Nakahinga siya ng maluwag nung dahan-dahang binuhat ni Matthew ang basket. Lumingalinga pa ito sa paligid bago pumasok sa loob dala ang kambal. Tumalikod na rin siya. Pinilit niyang wag lumingon sa likod dahil alam niyang kapag tumigil siya baka bawiin niya ang ginawang desisyon. Tuloy-tuloy siyang naglakad at umiiyak na nilisan ng lugar. Ma'am Raya! Ma'am Raya! May customer po! Nagising si Raya sa pagbabalik tanaw sa nakaraan nang marinig niya ang boses ng kasamang florist na si Wendy. Sorry, ano ulit yun? Tanong niya rito. May customer po na nagpapagawa ng bouquet, ma'am. Sagot sa kanya ni Wendy na abala sa paggugupit ng rosas. Binitawan niya ang hawak na pang spray at mabilis na tinungo ang counter ng kanyang flower shop. 5 taon na ang nakalipas. 23 anyos na si Raya. At isa ng may-ari ng maliit na flower shop sa bayan. Good morning, ma'am. Ano pong gusto niyo? Tanong niya sa naghihintay na customer. Isa iyong ginang kasama ang isang batang babae. Ngumiti siya sa mga ito. Nang makita niya ang bata, tila ba may kumurot sa kanyang dibdib. Ang bata ay halos kasing edad lang ng kanyang anak, mga nasa 5 o 6 na taong gulang na. Magandang umaga po. Pwede po bang paayos ng bouquet para sa anak ko pang graduation? Nakangiting utos ng ginang. Wow! Congratulations, baby girl! Anong favorite mong kulay? Pink po. Masiglang sagot ng bata. Pinili niya ang mga pink na rosas. Habang inaayos sa mga bulaklak,
Hindi niya maiwasang isipin ng mga anak. Iniisip niya kung ano na kaya ang itsura ng mga ito, kung paano sila lumaki, at kung ano ba ang paborito ng mga ito. May sarili ng negosyo si Raya. Nagawa niyang makaahon sa kahirapan ngunit sa kabila ng karangyaang tinatamasa, nanatiling may kulang sa kanya at yun ang kanyang mga anak. Malalim na naman ang iniisip mo. Nilingon niya ang kaibigang si Mara na kapapasok lang ng shop. Pasensya na. Dami ko lang iniisip. Tungkol na naman ba sa kanila? Tanong ni Mara na tila nabasa ang mga nasa isip niya. Tumango siya. Hindi na itinago ang lungkot sa kanyang muka. Oo, Mare. Hindi ko maiwasan. 5 taon na pero pakiramdam ko may kulang pa rin. Gusto ko silang makita. Gusto ko malaman kung kumusta na kaya sila. Naiintindihan kita, Raya. Hindi mo ba naisip na siguro panahon na rin naman para hanapin mo si Matthew at ang mga anak niyo, di ba? Saglit siyang natahimik. Handa na ba siya para doon? Handa na ba siyang harapin ang galit ni Matthew at ang sumbat ng kanyang mga anak? Mahalaga sa akin ang mga anak ko, Mara. Kahit pa galit si Matthew sa akin, hindi ko na kayang hindi makita ang mga anak ko. Then puntahan mo sila. Ito na ang tamang panahon para ituwid mo yung nagawa mo noon. Bumawi ka sa mga anak mo. Nakangiting saad ng kaibigan niya. Kaya mo yan. Tinapik pa nito ang kanyang balikat. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Alam niyang tama si Mara. Wala nang makakapagpabago sa nakaraan. Pero may oras pa siya para bumawi. Lumipas ang mga araw, hindi mawala sa isip ni Raya ang huli nilang pag-uusap ni Mara. Ilang gabi na siyang nag-iisip kung ano ang kanyang gagawin hanggang isang araw, nilakasan niya ang kanyang loob. Nagdesisyon na siyang harapin si Matthew at makita ang kambal. Umaga noon, nakasuot siya ng simpleng damit, ngunit sapat na upang magmukhang presentable. Habang naglalakad patungo sa mansyon, dama niya ang bigat ng bawat hakbang. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi niya inisip na umatras. Alam niyang ito na ang pagkakataong matagal niyang hinihintay. After 5 years, narito na ulit ako. Sambit niya sa sarili noong nasa tapat na siya ng isang pamilyar na gate. Ang malaking gate at marangyang bakura ng mansyon ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam mula sa nakaraan. Saglit niyang ikinalma ang sarili bago tinawagan ng intercom. Ilang sandali pa may sumagot. Sino po sila? Tanong ng boses sa kabilang linya. Si Raya. Raya Cabral po. Nandito po ako para kay Matthew Valderrama. Maaari ko po ba siya makausap? Tahimik sa kabilang linya. At sa ilang segundo, natatakot si Raya na baka hindi siya papasukin. Ngunit biglang bumukas ang gate at pinapasok siya ng gwardya. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa pinto ng mansyon. Ang bawat hakbang ay parang tinik na tumutusok sa kanyang puso. Ilang sandali pa bumukas ang pintuan. Bumungad sa kanya si Matthew na matikas na nakatayo habang seryoso siyang minamata. Ang mga mata nito'y malamig at puno ng galit. Raya, what are you doing here? Malamig na bati ni Matthew sa kanya. Huminga siya ng malalim. Sinubukang ayusin ang kanyang boses kahit na naglalaban ang kaba at takot sa kanyang dibdib. I'm here for the twins. Gusto ko sila makita. Nauutal niya ang sambit. Tumalim ang titig ni Matthew. Gusto mo makita mga anak natin? Matapos mo silang iwan rito sa pintuan na parang mga tuta? Anong karapatan mong hilingin sa akin yan, ha? Asik sa kanya ni Matthew. Ipinaliwanag ko sa sulat na iniwan ko na ng dahilan kung ba't ko yun ginawa, Matthew. Wika niya sa binata, ngunit mas lalong naging matalim ang titig ng lalaki. You left them because you want the best for them. That's bullshit. Your reasons are bullshit, Raya. Iniwan mo sila dahil takot ka.
Iniwan mo sila dahil ayaw mo sa kanila. Yon ang nakikita ko. Sigaw ng galit na si Matthew. Alam kong mali ako, Matthew. Alam ko nasaktan kita at ang mga bata pero nagbago na ako. Gusto kong bumawi sa mga anak ko. Gusto ko sila makita, makilala. Gusto ko maging bahagi ng buhay nila. Pagmamakaawa niya sa lalaki. Nanatiling tahimik si Matthew. Bumalik sa isipan ng lalaki ang mga araw na nagtatanong ang mga anak niya tungkol sa ina ng mga ito. Ngunit hindi niya yun masagot. Tumiim ang kanyang bagang bago muling nagsalita. Sa totoo lang, Raya, hindi ko alam kung magagawa ko pang pagkatiwalaan ka. Pero hindi ko rin kayang ipagkait sa mga anak ko ang karapatang makilala nila ang kanilang ina. Kaya let's make a deal. Nabuhayan ng loob si Raya sa narinig. Makikita mo sila, pero sa isang kondisyon. Magiging yaya ka nila. You will be the twins' yaya. Yaya? Nauutal na wika ni Raya. Yes. Akala mo ba basta-basta na lang kita ipakikilala sa mga bata? You're wrong. Magiging yaya ka nila. Doon ka magsisimula. Gusto ko makita kung gaano mo paghihirapan na mapalapit sa kanila. Take it or leave it. Napalunok si Raya. Alam niyang magiging mahirap. Mahirap ang ipapagawa sa kanya ni Matthew. Pero yun na lang ang natitirang paraan para makilala niya ang mga bata. Okay, deal. Pumapayag ako. Gagawin ko ang lahat para mapalapit sa kanila. Tinitigan siya ni Matthew. Para bang sinusukat ang kanyang sagot. Sa wakas tumango ito. Magsisimula ka bukas. Sambit ni Matthew. Malamig pa rin ang pakikitungo ngunit may bahid ng interes. At tandaan mo, Raya, hindi ko pababayaan na saktan mo sila ulit. Pagkatapos sabihin ang mga salitang yon, tumalikod na ang lalaki. Agad na umuwi si Raya. Mabilis siyang nag-impake ng mga damit dahil ang alam niya doon siya mananatili sa mansyon bilang yaya ng mga anak tulad ng ibang mga kasambahay. Kinabukasan, agad siyang nag-ayos. 8:00 ng umaga ay nasa mansyon na siya. Wala na ang kambal dahil nasa eskwelahan na mga ito. Maging si Matthew pumasok na rin sa kumpanya. Ang mayordoma lamang ang nasa mansyon at ang mga kasambahay. Ikaw ba si Raya? Tanong sa kanya ni Manang Loli. Naipaliwanag niya sa akin ni Matthew ang sitwasyon mo. Ikaw ang mama ni na Jace at Jillian, di ba? Masaya ako na binalikan mo ang mga bata. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan ang paandar ni Matthew dahil ginawa kang yaya ng mga bata pero good luck sa iyo, iha. Mahihirapan ka ngunit alam kong hindi ka susuko. Ganun naman lahat ng ina. Magaang wika ng mayordoma sa kanya. Maraming salamat po, Manang. Sagot niya. Halika. Ipapaliwanag ko sa iyo ang mga gagawin mo. Mahabang paliwanagan ang nangyari. Napag-alaman ni Raya na tuwing Monday hanggang Wednesday, nasa paaralan ng mga bata. Tuwing umaga, inihahatid ni Matthew ang mga anak sa school bago pumasok sa trabaho at sa tanghali, sinusundo ang mga ito ni Mang Carding. 7:00 hanggang 11:00 ang pasok ng mga bata. Maya-maya, susunduin na sila. Gusto mo bang sumama sa pagsundo? Maganda yung simula para mapalapit ka sa mga anak mo, iha. Tanong sa kanya ni Manang. Hindi na nagdalawang isip pa si Raya. Agad siyang tumango sa alok ng matanda. Habang naghihintay mag 11:00, inabala ni Raya ang sarili sa pagtingin ng mga picture frames na nasa sala. Puro yun litrato ng kambal, kasama ang kanilang ama. May mga litrato na kuha sa ibang bansa, mga litrato ng mga birthday ng kambal, at marami pang iba. I made the right decision. Masaya ako na nabigyan kayo ng magang buhay ng inyong ama. Bulong niya. Pagpatak ng 11:00, umalis na si Raya kasama ang driver na susundo sa kambal. Sa isang private school pumapasok ang mga bata.
Matyaga siyang naghintay sa labas ng sasakyan habang pinanonood ang paglabas ng mga bata sa gate ng school. Manang Karding! Napalingon si Raya nang may batang sumigaw. Halos mangilid ang kanyang luha nang makita ang kanyang anak na babae na masayang tumatakbo at sa likod nito ang kapatid na lalaki na seryoso sa paglalakad. Parehong singkit ang mga mata nito, mapuputi ang mga balat, at bagay na bagay sa kanila ang suot na uniform. Magkahawig ang dalawa. Hindi talaga maipagkakailan na kambal ang mga ito. Jillian, don't run, you might trip. Dinig niyang saway ng batang lalaki sa kakambal nito. You're so OA talaga, Jace. Di kaya ako madadapa. Napatili ang bibong si Jillian nang matiso dito. Agad na tinakbo ni Raya ang distansya nila ng anak. Nahawakan niya si Jillian sa balikat at napigilan sa pagsalampak sa lupa. See? I told you not to run. Napakakulit mo kasi. Singhal ni Jace sa kapatid. Para itong hindi 5 taong gulang kung magsalita at kumilos. Kuhang-kuha nito ang ugali ng kanilang ama na si Matthew. Don't scold me. I'm fine naman. This lady helped me. Thank you po. Saad ng bata sa kanya. Pagkatapos ay nagpasalamat. You're welcome, baby girl. Be careful next time, ha? Nakangiti niyang tugon. Let's go, uuwi na tayo. Aya niya sa 2 bata, ngunit gano'n na lamang ang kanyang pagkabigla nang mabilis na hinigit ni Jace ang kakambal at inilagay sa likod nito. Tila pinoprotektahan laban sa kanya. Who are you? Are you a kidnapper? Asik ng batang lalaki. Umawang ang bibig ni Raya dahil sa paratang ng anak. Lihim niyang pinagalitan ng sarili dahil nakalimutan niyang magpakilala sa kambal. No, I'm not a bad person. Ako si Ate Raya. I'm your new yaya. Dugtong niya, ngunit nanatiling nakakunot ang noo ni Jace. Sa likod dito nakasilip ang kapatid na inosente lamang na nakatitig sa kanya. We don't believe you. Napakamot sa kanyang batok si Raya. Nakangiwi niyang binalingan ng tingin ang driver na si Mang Karding. Naunawaan naman ito ang kanyang nais. Senyorito Jace, siya si Raya, bagong yaya niyo na kinuha ng daddy niyo para sa inyong dalawa. Hindi siya masamang tao. Paliwanag ng matanda sa mga bata na lubos niyang ipinagpasalamat. Nang marinig yun, masiglang lumapit sa kanya ang bibo na si Jillian. Kambal, hindi pala siya kidnapper eh. You're so OA. Mag-sorry ka kay Yaya. Nakangusong saad ni Jillian sa kakambal, ngunit ismid lang ang isinagot ng batang lalaki pagkatapos nilampasan sila at pumasok na sa sasakyan. Naiwan sila ni Jillian sa labas. Yaya Raya, sorry po for my twins' attitude. Masungit po talaga siya pero mabait naman siya. Sometimes. Hagikik ng batang babae, nayakap na siya sa braso. Ngumiti siya kay Jillian. Ayos lang baby girl, tara na. May inihandang tanghalian si Manang Loli sa bahay. Wika niya sa anak at magkahawak kamay nilang tinungo ang sasakyan. Magkatabi sa backseat ang kambal, siya naman ay nasa passenger seat. Sinilip niya ang mga anak mula sa rearview mirror ng sasakyan. Dinadaldal ni Jillian si Jace. Ngunit tahimik lang ang lalaki. Nagbalik sa kanyang alaala ang nangyari. Mukhang hindi magandang impresyon ang naipakita niya sa anak na lalaki. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating na sila sa mansyon. Tinulungan niya sa pagpapalit ng damit ng mga bata pagtapos ay kumain na. Do you have assignments? Pwede kayong tulungan ni Yaya. Magaan niyang sambit sa mga bata noong nasa sala na sila. May pinapagawa po si teacher pero kaya na po namin, we're big na po. Sagot ni Jillian. Naglabas na ng gamit ang mga bata, mga papilyon, lapis at pangkulay. Hindi na niya pinilit pang makisali sa ginagawa ng mga ito at nagtiyaga na lang siya sa panonood sa kambal. Jace, di ako magaling mag-draw. Can you help me?
Nakalabing wika ni Jillian sa kakambal. Di pa ako tapos mag-draw eh, but don't worry, I'll guide you. Sagot naman ni Jace na abala sa pagguhit. Sinilip niya ang ginagawa ng kambal. Umawang ang kanyang labi nang makita kung ano yon. Jace, ilang stick man ang gagawin ko for family picture? 3 lang. We're only 3 in the family. Ikaw, ako, si Daddy. Kaswal na sagot ni Jace sa kakambal, ngunit kirot ang hatid nun sa dibdib ni Raya. Narito na ako mga anak. Gusto niyang sabihin yon, ngunit hindi niya magawa. Abala na sa pagguhit ang kambal, kita niya kung paano tahimik na tinatapos ni Jace ang iginuguhit. Samantalang si Jillian naman, hirap na hirap pa rin kaya nilapitan niya na ito. Draw flowers and a small house para mas maganda yung drawing mo. Suhestyon niya. Sa kambal, si Jillian ang madali niyang nakapalagayan ng loob. Ang anak niya namang si Jace, maila pa rin sa kanya. Mukhang sa anak na lalaki siya mahihirapan, pero hindi siya susuko. 3:00 na ng hapon at abala pa rin ang kambal. Naalala ni Raya ang nabake niyang cookies kaninang umaga. Babies, nag-bake si Yaya kanina. Gusto niyo ba ng cookies? Tanong niya sa mga anak, ngunit si Jillian lang ang sumagot. OMG cookies! Favorite ko po yun. Thank you po, Yaya. Magiliw na sagot sa kanya ni Jillian at binigyan siya ng mabilis na halik sa pisngi. Napangiti siya sa ginawa ng anak. How about you, Jace? Pagkuha niya sa atensyon ng anak na lalaki, ngunit hindi siya nito pinansin. Yaya, favorite din po ni Kambal ang cookies. Nahiya lang po siyang aminin sa'yo. Hihi. Bulong sa kanya ni Jillian na humahagik-gik pa. Mukhang narinig yun ni Jace kaya masungit itong nagsalita. Ayaw ko ng cookies. Sabi ni Daddy masisira teeth ko kapag kumain ako ng sweets. We just ate lollipops sa school kanina, Jillian, diba? Isusumbong kita kay Daddy. Pananakot ni Jace sa kakambal na umirap lang. Magtututbrush ako after ko mag-eat ng cookies eh. Kung ayaw mo kumain, edi don't. Bumalik ang tingin ni Jillian sa kanya matapos sungitan ng kapatid. Yaya, ako po want ko cookies. Can you give me some po? Thank you. Sige baby, ikukuha ka ni Yaya sa kusina. Tumango siya at tinungo ang kusina pagkatapos naghanda ng cookies. Kahit na sinabi ni Jillian na siya lamang kakain, nagdala pa rin siya ng para kay Jace. Nagtimpla na rin siya ng 2 orange juice. Nang matapos, agad siyang bumalik sa sala dala ang merienda. Magmerienda muna kayo, kids. Si Jillian lamang ang lumapit sa kanya. Nanatiling tahimik ang anak niyang lalaki, kaya siya ang nagdala ng juice nito. Tinignan lang nito yon, pagkatapos inabala na ulit ang sarili sa pagdodrawing. Samantala, siya naman umupo sa sofa at matamang pinanood ang mga anak. Maya-maya, may narinig siyang ugong ng kotse. Ilang segundo pa, pumasok sa loob ng mansyon ang bagong dating na si Matthew. Nakasuot ang lalaki ng isang deep blue Armani suit at bit-bit ang bag ng laptop sa kanyang kamay. Daddy, you're home na! Sabay na sigaw ng kambal pagkatapos tinakbo ang kinaroroonan ni Matthew. Tumatawa namang sinalubong ng lalaki ang mga anak at pinupog ng halik. How's school? Malambing na tanong ng lalaki sa mga bata. Teacher gave us 3 stars because we did great today, Daddy. Pagbibida ni Jay sa ama. Ibang-ibang pahikitungo nito kay Matthew kumpara sa kanya. Nalulungkot siya sa katotohanang mas palapit na mga bata kay Matthew. Ngunit, agad niya ring sinabi sa sarili ang dahilan kung bakit ganon. Pinaalala niya sa sarili ang ginawa niya. Si Matthew ang nakasama ng mga bata paglaki. Kaya anong karapatan niya para magselos sa ama ng kanyang mga anak? Good afternoon, Sir Matthew. Bati niya na tinanguan lang ni Matthew. Hindi na siya nagtaka kung pati ito ay maging ilag na sa kanya.
Manang-mana talaga dito ang anak niya na si Jace. Parehong seryoso, parehong masungit. Sa kabilang banda mula sa gilid ng mata ni Matthew, pansin niya ang ginagawang paninitig ni Raya. Ipinagsawalang bahala na lamang niya yon, sa kabila ng pagkailang na nararamdaman. Muli niyang ibinalik ang atensyon sa kanyang mga anak. You did a great job today. Because of that, Dad has a surprise for you. Nakangiti niyang saad, pagkatapos ay sinenyasan ng kasambahay na may dala ng pasalubong. Kanya yung kinuha at masayang pinakita sa mga bata. Yay! Toys! Tili ng dalawang bata, bago masayang sinunggaban ng yakap ang kanilang ama. Wow, Daddy, it's a Barbie doll! Thank you po! Thank you so much! Si Jace naman ang kanyang nilingon. Napatawa siya nang makita ang panlalaki ng mga mata ng kanyang anak nang makita nito ang kanyang regalo. Dad! It's the RC Aircraft Glider Remote Control! I love it, Dad! Thank you! Ginulo niya ang buhok ni Jace. Mahilig kasi ang kanyang mga anak na lalaki sa mga laruan na lumilipad. 5 taong gulang pa lang si Jace, vocal na ito na gusto nitong maging piloto paglaki. Kaya halos laro ang eroplano ang kanyang binibigay dito. Thank you so much, Daddy. I love you po. Halos magkasabay na wika ng kanyang anak at muli siyang niyakap. Nangingiti naman siyang yumakap pabalik. At mula sa likod ng mga bata, nakasalubong niya ang titig ni Raya. Walang gustong magbitaw ng tingin sa kanilang dalawa. I love you too. Balik niyang tugon sa mga anak, habang diretso pa rin ang titig sa babae. Umangat ang gilid ng labi ni Raya at naunang nag-iwas ng tingin. Samantala, halos mabingi naman si Raya dahil sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Hindi naman siya ang sinabihan ng I love you ni Matthew, ngunit dakilang pasaway ang kanyang puso dahil iba ang naging reaksyon nito nang marinig ang mga salitang yon. Hindi para sa iyo ang salitang yun, Raya. Huwag kang assuming dyan, gaga ka. Buliyaw niya sa sarili. Continue what you're doing, mga anak. Magbibihis lang si Daddy. Bumalik sa ginagawang assignment ng kambal. Raya, could you make me some coffee? Bring it to my office. Napalingon siya kay Matthew nang marinig niya ang utos nito. Sige po. Agad siyang tumalima. Ilang minuto lang, nasa harap na siya ng office ni Matthew, bitbit ang tinimpla niyang kape. Kumatok siya ng 3 beses, at nang marinig ang boses ng lalaki mula sa loob, agad siyang pumasok. Here's your coffee, sir. Inilapag niya ang tasa ng kape sa gilid ng working table ni Matthew. Hindi man lang nag-angat ng tingin ng lalaki, dahil abala ito sa pagpirma ng mga papeles. Bagay pa rin talaga sa kanya ang pagsusuot ng salamin. Pipi niyang wika sa sarili nang makitang may suot na salamin si Matthew. Nanatili siyang nakatayo sa gilid at pinanood niya kung paano iangat ni Matthew ang tasa ng kape at sumimsim doon. Kumunot ang noon ng lalaki pagkatapos binalingan siya ng tingin. What's this? Bakas sa tono ng lalaki ang inis. Kape. Simple niyang sagot. I know that it's a coffee. What I mean, anong nilagay mo dito? Creamer. Hindi ba ganun ang kape na gusto mo dati? It's not my favorite anymore. Dati yun, Raya. Marami nang nagbago makalipas sa mga taon. Tila may iba pang naisip pahiwatig ang mga salitang yun ni Matthew. Ikuha mo ako ng black coffee. Bilisan mo. Nahihiya niyang kinuha ang tasa at muling bumalik sa kusina. Masyadong matamis, palitan mo. Ilang beses siya siyang pabalik-balik sa utos ni Matthew, ngunit nanatili siyang tahimik pero sa loob-loob niya, isinusumpa niya na ang lalaki. Mabilis na lumipas ang araw, nakaisang linggo na si Raya sa pagiging yaya ng kanyang mga anak. Wala siyang ginagawa kundi ang alagaan ng mga bata at pagsilbihan si Matthew. Isang umaga, walang pasok ang kambal dahil araw yun ng linggo. Maagang nagising si Raya kaya naisip niya na magdilig muna ng halaman.
Namimiss niya na rin kasi ang flower shop na pansamantala niyang iniwan sa pangangalaga ni Wendy. Mabuti na lang at malawak ang garden ng mansyon at maraming halaman. At mga bulaklak. Nagkaroon tuloy siya ng paglilibangan tuwing walang ginagawa. Iginala niya ang paningin para hanapin ng lagadera, ngunit tanging gripo lamang at mahabang hose ang kanya nakita. Binuksan niya yon at nagsimula na sa pagdidilig. Ilang minuto niyang inabala ang sarili sa mga halaman at nang matapos sa mga halaman na nasa gilid, agad siyang lumipat ng kabilang pwesto. Ngunit hindi niya inaasahan na may tao pala doon. What the hell? Gulat na sigaw ng basang-basang si Matthew. Agad na binitiwan ni Raya ang hose at dali-daling pinatay ang gripo. Sorry, hindi ko alam na may tao pala dito. Paghingi niya ng paumanhin kay Matthew, na mukhang nagambala ang pagpupush up. Walang damit pang itaas ang lalaki kaya kita ang paglandas ng tubig at pawis sa magandang katawan nito. Basang-basa ang lalaki, maging ang mat na nakalatag sa damuhan. Mukha ba akong halaman para diligan mo, Raya? Taas na kilay na wika ni Matthew. Nanatiling nakatitig si Raya sa katawan ni Matthew bago wala sa sariling nagsalita. Mukha ka kasing bato. What did you say? Napakurap si Raya at napagtanto ang sinabi. I mean, yung katawan mo, sir. Parang bato. Sa tigas. Taranta niyang palusot, ngunit mas lalo lamang siyang nalunod sa kahihiyan nang makita niya ang nang-aasar ng ngisi ni Matthew. Pinagnanasaan mo ba ang katawan ko, Raya? Unti-unting naglakad palapit sa kanya ang lalaki na malapad ang ngisi. Tila natutuwa sa reaksyon na kanyang pinapakita. Ha? Hindi ah? Humakbang siya patalikod para bigyan ng distansya ang katawan nila ng lalaki na ilang sentimetro na lamang ang layo. Are you sure? Bulong ni Matthew sa kanyang tenga. Halos manindig ang kanyang balahibo nang tumama ang hininga ng lalaki sa kanyang batok. Nanuot din sa kanyang ilong ang mabangong amoy ng lalaki sa kabila ng pawis nito. Yes, hindi ako naaakit sa katawan mo. Nakita ko na yan dati. Namumula niyang tanggi. Ibinulong niya ang huling pangungusap na hindi narinig ni Matthew. Are you sure hindi ka naaakit? Paano kung gawin ko to? Napatalon si Raya nang biglang hablutin ni Matthew ang kanyang kamay at inilapat yun sa malapad na dibdib ng lalaki. What the hell? Are you crazy? Mabilis niyang binawi ang kamay mula sa lalaki at namumulang lumayo dito. Dama niya pa rin ang init ng katawan ni Matthew mula sa kanyang mga palad. You're blushing. Paghalakhak ni Matthew at binigyan siya ng kakaibang tingin. Upang pagtakpan ng kahihiyan, mabilis siyang tumakbo papasok sa loob ng mansyon at iniwan sa garden ang humahalakak pa rin na si Matthew. Naging maayos ang buong araw ni Raya. Pinilit niyang kalimutan na naging interaksyon nila ni Matthew. Mabuti na lamang, naging abala ang binata sa opisina nito, kaya hindi niya ito nakasalubong sa buong maghapon na labis niyang ipinagpasalamat. Gabi na noon, nasa kwarto na si Raya ng kambal at naghahanda na para matulog. Abala siya sa pag-aayos ng kumot ni Jillian nang bigla itong mag-request sa kanya. Yaya, can you read us bedtime story? Anong story ang gusto mo? Snow White? Tanong niya kay Jillian bago umupo sa pagitan ng kama ng magkapatid. That's too girly. Malamig na sagot ni Jace na hindi niya inakalang nakikinig pala. Sa ilang linggo na lumipas, bilang lamang sa kanyang daliri ang beses na kinausap siya ng anak na lalaki. Tila may pader na nakaharang sa pagitan nila ni Jace at hindi niya yun matibag. Kaya nabuhay ang kaunting pag-asa sa kanyang puso matapos malaman na nakikinig pala ito sa kanila ni Jillian. How about Hansel and Gretel? Tungkol yun sa magkapatid, katulad nyo. Nakangiti niyang pahayag. Walang naging imik
ang dalawang bata kaya yun ang binasa niya. Makalipas ang ilang minuto, nakatulog na rin ang mga ito. Kaya dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Papunta na siya sa kanyang kwarto nang mapadaan siya sa opisina ni Matthew. Nakaawang ang pintuan kaya dinig niya ang dalawang boses na nag-uusap. Sa kabilang banda, nasa loob ng kanyang opisina si Matthew, kasama ang kaibigan na si Oliver. Kailan mo sasabihin sa kambal na ang kanilang yaya ay ang mami na matagal na nilang hinahanap? Seryosong tanong ni Oliver habang nagsasali ng alak sa hawak na kopita. Di ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila. Di ko nga alam kung mapapatawad ko pa si Raya. Lalo na sa ginawa niyang pag-iwan sa mga bata. Pero sa kabila ng lahat, ayoko lumaki ang kambal na hindi nila kilala ang kanilang ina. Saad niya at tinungga ang hawak na alak. Alam mo, Matthew, hindi mo maitatago ang katotohanan habang buhay. Balang araw, malalaman din nila na si Raya ang kanilang ina. Dude, alam ko yun. Naghahanap lang ako ng tiyempo kung paano ko yun aaminin sa kanila. At saka gusto ko pa makita ang ginagawang effort ni Raya para makuha ang loob ng kambal. Nitong mga nakaraang linggo, saksi siya kung paano mag-effort ang babae sa pagkuha ng loob ng kanilang mga anak. At natutuwa siya dahil kahit papaano, kita niya ang sinseridad ni Raya na mapalapit sa mga bata. Noong nakaraan nga, nakipaglaro pa ng tagu-taguan ng babae at ito palagi ang taya. Habang inaalala yon, hindi niya mapigilang mapangiti. Hindi yun nakatakas sa paningin ng kanyang kaibigan. You're smiling? Para kang isang teenager na iniisip ang kanyang crush. Hulaan ko. Si Raya ang dahilan kung ba't kang umingiti, no? Shut up! Natatawa niyang saway sa kaibigan, ngunit patuloy pa rin ito. Sus, alam ko ang galawan mong ganyan. Remember nung college tayo? Ganyan na ganyan ka rin nung nililigawan mo si Raya. Para kang baliw na basta nalang umingiti. Ngisi lang ang isinagot niya sa kaibigan. Mahal mo pa, no? Binalingan niya ng tingin ng kaibigan dahil sa tanong na yon. Pinagtuunan niya ng pansin ang hawak na baso ng alak. Oo, di naman nawala. Sa kabilang banda, natutop ni Raya ang bibig nang marinig ang sagot ni Matthew. Mas inilapit niya ang kanyang tenga sa pinto para pakinggan ang susunod na sasabihin ng lalaki. Sa kabila ng ginawa niya sa akin at sa mga anak namin, mahal ko pa rin siya. Alam mo ba, na masaya ako nung nalaman kong balak niyang balikan ng mga anak namin. I waited for this moment. Hindi lang ang mga anak ko ang nangungulila sa kanya, maging ako din. But then, umiral ang pride mo, di ba? Tumango siya sa sinabi ni Oliver. Tama ka. Pinahirapan ko siya, pinagpanggap na yaya. Gago nga ata ako. Dahil nagawa ko yun sa babaeng mahal ko. Hindi maawat ang luha ni Raya. Masaya siyang ngunit tuloy-tuloy ang pagpatak ng tubig sa kanyang mga mata. At hindi yun basta tubig kundi luha. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yun mula kay Matthew. Buong akala niya, galit sa kanyang lalaki. Matthew, you really have a kind heart. Paano mo ako nagawang patuloy na mahalin sa kabila ng ginawa ko sa'yo? Did I deserve that kind of love? Bulong niya sa hangin habang dahan-dahang lumayo sa harap ng kwarto ni Matthew. Dumiretso siya sa sariling silid at doon pinagpatuloy ang pag-iyak. Pagdating ng umaga, masiglang gumising si Raya. Parang hindi magdamag na umiyak sa silid dahil sa aliwalas ng kanyang muka. Naroon siya sa harapan ng hapagkainan, kasama ang kanyang mag-aama. Mag-iisang buwan na siyang yaya ng mga anak at yun ang unang beses na nakasabay niyang kumain ng mga ito. Tati, wala po kaming pasok today. Pwede po ba kami mag-play sa park? Nabitin ang kutsara na may lamang kanin na dapat isusubo niya kay Jillian nang kinausap nito ang ama. Tinapunan niya ng tingin si Matthew. Hinihintay niya ang sagot nito. Baby, Daddy has work today. Hindi ko kayo masasamahan sa park.
Kita ni Raya ang pagdaan ng lungkot sa mukha ni Jillian dahil sa sagot ng ama. Maging si Jace, bumagsak rin ang balikat. Ganun po ba? Sige po, next time. Hindi na niya hinintay pang matapos ang sasabihin ng anak na si Jillian dahil agad siyang sumabat. Pwede ko silang samahan. I'm their yaya, right? I can watch them play. Don't worry, hindi ko sila pababayaan. Wika niya habang diretsong nakatitig sa mata ni Matthew. Ilang segundong hindi sumagot si Matthew. Tila tinatansya ang kanyang sinabi kaya muli siyang nagsalita. Please, gusto ko silang makasama. Kung iba ang makakarinig, normal lang na pakiusap yon. Ngunit alam ni Matthew ang nais niyang ipahiwatig dito. Pipis siyang nanalangin na sana pagbigyan ni Matthew ang kanyang hiling. Tati, Yaya Raya is right. She can come with us. Promise po, behave lang kami doon. Please, Daddy. Sumali pa si Jillian sa pamimilit kay Matthew. Hindi pa rin sila sinasagot ni Matthew kaya pasimpleng bumulong si Jillian sa kakambal na si Jace. Daddy, pumayag ka na po, please. Don't worry, I'll look for Jillian. I'll protect her. Tila yun lamang ang hinihintay na marinig ni Matthew dahil agad na tumango ang lalaki sinyalis na pumapayag ito. Sa kabilang banda, nangingiting pinapanood ni Matthew ang masiglang si Jillian dahil napagbigyan niya ang kagustuhan nito. Hindi siya agad naka-oo dahil inoobserbahan niya ang anak na lalaki. Mukha kasing wala itong plano na maglaro. Hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na sa kambal niyang anak si Jace ang pinaka nahihirapan si Raya. Masyado kasing mailap ang anak niya kay Raya. Kaya natutuwa siya na sasama ito sa pamamasyal sa park. Bumaling siya ng tingin kay Raya na nakaupo sa kanyang tapat. Thank you. Nabasa niya ang salitang sinambit ng babae. Tinanguan niya lang si Raya bago muling bumalik sa pagkain. Ibibigay na niya ang pagkakataon yun para kay Raya para makipagbonding sa mga anak. Mabilis na lumipas ang oras. Nasa park na si Raya kasama ang kambal. Nakaupo siya sa isang bench habang pinanonood ang dalawang bata. Jillian, baby, huwag kayong lalayo ha? Wika niya sa anak na nakikipaghabulan sa ibang mga bata. Yes po, Yaya. Sunod niyang hinanap si Jace. Nakita niya itong nasa ilalim ng puno, busy sa pagpapalipat ng remote control na eroplano. Mahigit 3 oras na silang nasa park nang biglang dumilim ang langit. Nagbabadya na ang ulan. Mabuti na lang pala at nag-text ako kay Manong Carding para sunduin kami. Sambit niya habang nakatingala sa madilim na langit. Ilang sandali pa, nagsimula nang bumuhos ang malalaking patak ng ulan. Jillian, Jace, tara na, umuwi na tayo! Sobrang lakas ng ulan, oh! Sigaw niya sa mga anak, ngunit ang anak na babae lamang ang lumapit sa kanya. Where's your twin, baby? Yaya, Jace is still there. Nalobat po kasi ang airplane niya. Hindi niya po alam kung saan bumagsak. Baka po nag-cry na siya, Yaya. Nang masiguro na maayos na si Jillian sa loob ng kotse, agad namang tinakbo ni Raya ang puno kung saan niya nakitang nakaupo kanina si Jace. Napuno ng pag-aalala ang kanyang sistema nang makita ang anak na nakasandal sa katawan ng puno habang hawak ang remote control at tahimik na humihikbi. Jace! Sigaw niya sa pangalan ng bata. Tinakbo niya ang kinaroroonan nito. Basang-basa ka na, baby. Let's go to the car na. Nandun na ang kambal mo. No! I don't wanna go home. Yung toy ko po nawawala, Yaya. Gift yun ni Daddy. Umiiyak na saad ng bata. Lumuhod si Raya sa harapan ng anak. Basa ka na. Baka magkasakit ka. Don't worry. Hahanapin ni Yaya ang airplane mo. Tara na sa car, Si Yaya nang bahala. Miss po. Mahinang saad ni Jace. Lihim na napangiti si Raya. Yun ang unang beses na naging malambing ang tono ng anak niya. Yes, I promise. So come with me na. Hinihintay ka na ng kambal mo. Binuhat niya si Jace
at inilagay ang kamay sa ibabaw ng ulo nito para hindi tuluyang mabasa ng ulan. Pagdating sa sasakyan, agad niyang pinasok sa kotse ang anak. Nang masiguro na maayos na ang lagay ng dalawang bata, sinulya pa niya si Manong Carding na nasa driver's seat habang siya'y nanatili sa labas at basang-basa sa ulan. Raya, halika na. Basang-basa ka na. Manong, mauna na po kayo sa mansyon. May hahanapin pa po kasi ako. Wika niya sa matanda. Inabot niya ang isang itim na payong na nasa gilid ng sasakyan. Magta-tricycle na lang po ako pauwi. Pasabi po kay Manang Loli, paki-asikaso muna ang mga bata ha. Paliguan po sila para hindi sila sipunin. Ano ka bang bata ka? Sobrang lakas ng ulan. Ano ba yung aatupagin mo? Ngumiti siya sa driver. Kaya-kaya ko po to, Manong. Ulan lang po to. Mas mahalaga pa rin na hanapin ko yung laruan ni Jace. Sinulya pa niya si Jace na maamong nakatingin sa kanya. Stop crying, baby ha. Pag uwi ko, dala ko na yung toy mo. Pinunasan niya ang luha ng bata. Akmang magsasalita pa ito pero inunahan niya. Sibat na kayo, Manong. Ingat kayo sa pagmamaneho ha. Paalam niya at maingat ay sinarado ang pinto ng kotse. Nang makalayo na ang sasakyan, nagsimulang maglibot sa buong park si Raya upang hanapin ang laruan ng kanyang anak. Dahil sa lakas ng hangin, nasira ang dala niyang payong kaya wala siyang nagawa kundi suungin ng ulan at ipagpatuloy ang paghahanap. Inabot siya ng 30 minutos bago nahanap ang laruan. Nakita niya yun sa isang bakanting lote. Jace would be happy. Hindi ka nasira. Nanginginig at nangangatal sa lamig na wika niya habang hawak ang laruan. Nangangatal ang kanyang labi dahil sa matagal na pagbababad sa ulan. Mabigat na rin ang kanyang pakiramdam. Mukhang magkakasakit pa siya, ngunit hindi niya yun pinansin. Ang mahalaga na hanap niya ang laruan ng anak. Maliit na sakripisyo lamang yun sa kabila ng ginawa niya noon. Nang may dumaan na tricycle, agad siyang nagpahatid sa mansyon. Diyos ko, pong bata ka! Basang-basa ka! Hysterical na sigaw ni Manang Loli pagkarating niya sa mansyon. Manang, ang mga bata? Naroon sa sala, pumasok ka na, maligo ka at magpalit ng damit, baka magkasakit ka. Puno ng pag-aalalang wika na matanda. Sige po, ibibigay ko muna itong laruan kay Chase. Tinungo niya ang sala. Hindi inalintana ang putik na nagmantsa sa sahig dahil sa marumi niyang sapatos. Chase, baby, here's your airplane. Inilahad niya ang laruan sa anak na lalaki. Gulat siyang tinitigan ng bata. Basang-basa kasi siya at madumi na ang suot. Yaya, I'm sorry. Nagtubig ang mga mata nito. Baka sa mukha ng bata ang guilt at pagsisisi. Nginitian niya lamang ang anak para maibsan ang bigat na nararamdaman nito. Don't cry na. Ayos lang si Yaya. Ito nakita ko na yung toy mo. Thank you po. Nanginginig yung kinuha ng bata. Ginulo niya na lamang ang buhok ng anak. Natutuwa siya dahil kahit paano, lumambot na rin ang puso ng anak para sa kanya. You're always welcome. Agad siyang nagpaalam sa mga bata. Sa kabila ng mabigat na pakiramdam, tinungo ni Raya ang daan papunta sa kanyang kwarto. Ngunit, noong nasa unang baitang pa lamang siya ng hagdan, binawian na ng lakas ang kanyang tuhod at umikot ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malay. Manang, what happened? Ba't siya nagkasakit? Boses ni Matthew ang unang narinig ni Raya noong nagkamalay siya. Nanatili siyang nakapikit sa tindi ng kirot ng kanyang ulo. Mabigat din ang kanyang katawan at nanunuyo ang kanyang lalamunan. Nabasa ng ulan iho Boses yun ni Manang. Naramdaman niya ang paglapat ng basang tuwalya sa kanyang noo. Noong namasyal sila ng mga bata, biglang umulan. Ayon kay Carding, nagpaiwan si Raya sa park para hanapin ang laruan ni Jace. Umiiyak kasi ang bata. Kakausapin ko si Jace, ako nang bahala. Dinig niyang sagot ni Matthew na agad niyang ikinataranta. Mukhang seryoso ang lalaki base sa tono nito. Kaya agad siyang nagmulat ng mata at naupo sa kama. Don't scold him. Mahina niyang wika.
Hindi kasalanan ng bata ang nangyari. Ako ang nagpresenta na hanapin ang laruan. Nilingon siya ni Matthew. Mababakas ang pag-aalala sa mukha nito. Lumapit ito sa kanyang kama at naupo doon. Kakausapin ko lang siya, hindi ko pagagalitan. I'll tell him to apologize to you as well. Mahinahong sagot sa kanya ni Matthew. Di naman kailangan. Alam ko kung bakit pa ito ginagawa, Raya. I witness how hard you try to please the twins, especially Jace. Kahit na anak ko sila at mga bata pa, hindi ko pa rin palalampasin ang mali nilang ginagawa. I heard na iniyakan ka at nagtantrum si Jace. Baka madala niyo yun hanggang paglaki, ayaw ko nun. Paliwanag ni Matthew. Nakakaunawa siyang tumango. Narinig niya pa ang pagpapakawala ng buntong hininga ni Matthew. Hinawakan din ito ang kanyang kamay. Raya, over the past few weeks, I've seen how your effort to get closer to the twins, and I thank you for that. Kita ko na bumabawi ka talaga sa mga taon na nawala ka sa kanilang tabi. Nag-angat ng tingin si Matthew pagkatapos ay binigyan siya ng isang magaan na ngiti. You know what? Hindi ko pa rin lubos maunawaan ang rason kung ba't mo sila iniwan. Siguro dahil wala ako sa katayuan mo ng mga panahong yun. But I've tried to understand you. And I don't want to be unfair. I think it's the right time to tell the twins the truth. Hindi malaman ni Raya kung bakit siya naiiyak. Dahil ba may sakit siya o dahil sa narinig niya? Ang ibig mong sabihin? I've decided to reveal the truth about your identity to the twins. How do you feel about that? Are you ready? Putol ni Matthew sa kanyang sasabihin. Nagsimula na siyang umiyak. Agad siyang dinaluhan ni Matthew ng yakap. Karapatan mo na makilala bilang ina ng mga anak natin. Pasensya na sa naging desisyon ko na ipakilala ka bilang yaya nila. That's so childish of me. I'm sorry. Sa kabila ng luha sa pisngi, ginawaran niya na isang ngiti si Matthew. I understand you. Hindi ako galit sa'yo. Ang totoo, nagpapasalamat pa ako na hindi mo ako pinagdamutan ng karapatan bilang ina ng mga bata. Ako ang dapat humingi ng pasensya, Matthew. Patawarin mo ako. Nasaktan ako, pero hindi ko magawang magalit ng matagal sa'yo. Mas nangibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa'yo at tatabunan na ng sakit na nakaraan. Napatawad na kita, Raya. Niyakap siya ni Matthew. I'm sorry. I'm really, really sorry. Alam ko, napakalaki ng kasalanan ko. At paulit-ulit akong hihingi ng tawad sa'yo. At paulit-ulit ko rin sasabihin na pinapatawad kita. Ganun kita kamahal, Raya. Pinataka ni Matthew ng malambing na halik ang kanyang noo. Mahal pa rin kita, Matthew. Ikaw pa rin. Walang iba. Let's fix our family. The twins and I have been longing for you for so long. We've waited for you for a very long time, Raya. Kapag handa ka na, sasabihin natin ang totoo sa mga bata. Wika ni Matthew, sabay ayos sa magulo niyang buhok. Namumula naman siyang tumango rito. Buong araw siyang inalagaan ni Matthew. Ang lalaki ay nagpakain sa kanya at nagpainom ng gamot. Ito rin ang tumulong sa kanya sa pagpapalit ng damit. Sa mga oras na magkasama sila sa loob ng kwarto, nagkukwentuhan sila at binabalikan ang nakaraan. Naging mas magaan ang kanilang pag-uusap matapos magkaamin na ng damdamin. Maghapong hindi nakita ni Raya ang mga anak. Ayos lang din naman yun sa kanya dahil baka mahawa pa ang mga bata. Mabilis na lumipas ang buong araw. Kinabukasan nagising si Raya na magaan na ang pakiramdam niya. Bumaba siya sa kusina para kumain. Naabutan niya si Matthew na abala sa paghahanda ng umagahan. Hey, gising ka na pala. Maayos na ba pakiramdam mo?
Bala ko pa sanang dalhan ka ng pagkain sa taas. Saad ni Matthew at ginawaran siya ng magaang halik sa noo. Bigla na namang nag-iba ang tibok ng kanyang puso. Magaling na ako. Dito na lang ako kakain sa kusina. Sabay-sabay na sana tayo ng mga bata. O sige, tatawagin ko sila. O nga pala, kailan natin kakausapin ang kambal? Sinulyapan niya ang lalaki habang abala ito sa paglalapag ng pagkain sa mesa. Saglit siyang napaisip. Let's talk to them later. Ayoko na tong patagalin pa. Nakangiti niya ang sambit. Siya na ang naghanda ng mga baso at kutsara. Maya-maya pa, nasa hapag na ang kambal kasama sila. Gaya ng dati, siya pa rin ang nag-asikaso sa dalawang bata. Abala siya sa pagsasandok ng sabaw sa bowl ni Jillian nang biglang kunin ni Jace ang kanyang atensyon. Yaya? Napakurap siya nang marinig ang malambing na tawag ng bata. Yes, baby, bakit? I want sinigang din po. Pwede po pahingi. Thank you po, Yaya. Magalang na utos ni Jace na agad niyang sinunod. Kita niyang simpleng pagsenyas ni Matthew bago pa simpleng bumulong sa kanyang tenga. Magkatabi kasi sila ng lalaki. Feed him. Ako nang bahala kay Jillian. Tahimik siyang nagpasalamat kay Matthew bago lumipat sa tabi ni Jace. Agad niyang binigyan ng sabaw ang anak. Kumuha pa siya ng tiyempo bago muling kinausap ang bata. Do you want me to feed you? Malambing niyang tanong kay Jace na nahihirapan sa pagkain. Nahihiyang tumango si Jace. Sige po, thank you. Nakangiti niyang kinuha ang kutsara at sinubuan si Jace. Halos lumundag ang kanyang puso sa saya dahil sa kakaibang pakikitungo sa kanya ng bata. Hindi na siya nito sinusungitan. Buong oras ng pagkain siya ang nag-asikaso kay Jace samantalang si Matthew naman kay Jillian. Matapos kumain at makapagpahinga, nagsimula nang maglaro ang kambal sa sala. Yun na ang oras na sasabihin nilang totoo sa kambal. Nananalangin si Raya na sana maging maayos ang kanilang pag-uusap. Kids, come here. Daddy will tell you something. Tawag ni Matthew sa mga anak. Lumingon ang dalawang bata sa kanila. Itinigil ng mga ito ang ginagawa bago dahan-dahang lumapit. Daddy, ano po yun? Inosenteng tanong ni Jillian. Si Jace naman, diretso ang tingin sa kanya. May kung ano sa mata ng kanyang anak na hindi matukoy. Naputo lang ang titigan nila ng bata nang kunin ito ni Matthew para kanduin kagaya ni Jillian. Jillian, Jace. Panimula ni Matthew. Nilingon siya ng lalaki bago maliit na tumango. Hudyat na. Sisimulan na nila ang pakikipag-usap sa mga bata. Diba, before, you keep on asking Daddy about your mommy. Nahigit ni Raya ang kanyang paghinga. Yes po. You said before, nasa far away si Mommy kasi nagwo-work siya. Gusto niya na bang makita si Mommy? May pag-iingat na tanong muli ni Matthew. Yes po. Gusto na po namin makita si Mommy. Hindi pa po namin siya nakikilala eh. Kaya excited kami. Diba Jace, miss mo na rin si Mommy? Nilingon ni Raya ang nakahalukip-kip na si Jace. Hindi niya inaasahan na ngingisihan ng bata ang kakambal nito. You're clueless, twin. Bata ka pa nga. Parang matandang wika ni Jace sa kakambal. Hey, I'm just 6 years old. Of course I'm still a child. Ikaw din naman ah. Samantala, napansin ni Raya na seryosong pinagmamasdan ni Matthew si Jace. Jace, anak, what do you mean by those words? Dinigyang tanong ng lalaki sa bata na seryoso lang ding nakikinig. Nag-isang linya ang labi ni Jace. Hindi inaasahan ni Raya na sasalubungin ng kanyang anak ang titig. Jillian's right. It's true that I missed my mom. Pero hindi totoo na hindi ko pa nakikita ang mami ko. Parehas umawang ang labi ni Raya at Matthew. Mukhang may hinala na sila sa naisip ay hiwatig ng anak. Jace, ibig mo bang sabihin? Hindi na pinatapos pa ni Jace ang ama sa pagsasalita. Yes, Dad. I know that Yaya Raya is not our actually Yaya.
She's our mom. Napasinghap si Raya sa narinig. Hindi niya inaasahan yon. Parang hindi isang 6 years old na bata ang nasa kanilang harapan. Sa murang edad, alam na nito ang nangyayari sa paligid. Huh? What are you saying, Jace? Tanong naman ang nalilitong si Jillian. Ikaw po ang mami namin ni Jillian. Aksidente ko po yung narinig mula kay Daddy. Diretsyong wika ni Jace kay Raya. You're right, baby. She's your mom. Napakurap-kurap ang namimilog na mga mata ni Jillian. Si Jace naman tumangulang dahil alam na nito ang katotohanan. Si Yaya po ang mami namin ni Kambal. Ikaw po ang mami namin. Galing po kami sa tummy mo. Nangatalang labi ni Raya. Alam niyang anumang oras hahagulhol siya. Yes, baby. I'm your mommy. Mabilis na bumaba mula sa kandungan ni Matthew ang batang si Jillian. Lumapit ito sa kanya at mahigpit na niyakap. Mommy! Mommy ko! Humihikbing saad ng bata. Malambing niyang hinagod ang likod ni Jillian. Habang ginagawa yon, naramdaman niya ang isang presensya mula sa gilid niya. Si Jace yun, na seryosong nakatitig sa kanya ngunit nagtutubig na ang mga mata. Come here, anak. Tawag niya dito. Tila yun ang hinihintay ng bata dahil agad nitong tinalo ng kanilang distansya at mahigpit siyang niyakap. Dinig niya ang mahinang hikbi ng mga anak. Ang mga baby ko ang lalaki na. And I'm so happy. I'm so happy, mga anak. Ilang minuto rin niya bago napakalma ang sarili, maging ang kanyang mga anak. Tinulungan siya ni Matthew. Nang mahinahon na ang mga ito, doon nila sinimulan ng pagpapaliwanag. Alam nilang hindi pa lubos maintindihan ni Jillian at Jace ang lahat. Ngunit masaya pa rin si Raya dahil sa huli natanggap siya ng mga ito. Mommy, kung ikaw po ang nanay namin, bakit ka po nag-work bilang yaya namin ni Jace? Humihikbi pang saad ni Jillian at sumisinok-sinok pa. At yun ang isa sa tanong na hindi niya alam kung paano sasagutin. Baby, bata ka pa kaya hindi mo maintindihan ang lahat. Pero ang mahalaga ngayon, kasama na natin si Mami Raya, di ba? Si Matthew na ang sumagot sa bata. Mula ngayon, babawi si Mama sa inyo. Mabilis na natapos ang araw. Kinabukasan maagang nagising si Raya ngunit higit na mas maagang nagising ang kanyang mga anak dahil naabutan niya ang mga ito na nasa sala habang nasa harap ng buhay na malaking flat screen TV. What are you doing, twins? Mommy, good morning po. Buti po nagising ka na. Nag-e-exercise po kami para po maging malakas ang body namin. Ani Jillian. Wow, very good naman ang mga anak ko. Mommy, para hindi ka na sick, join ka na sa amin sa exercise. Maligalig na sambit ng anak niyang babae habang itinuturo ang sayaw na ginagaya ng mga ito sa TV. Lihim siyang napangiwi pero hindi niya rin binigo ang mga bata. Sumali siya sa ginagawa ng mga ito. Si Jillian ang energetic na nagtuturo ng steps habang silang dalawa naman ni Jace napapakamot na lamang sa ulo. Mommy! Jace! Shake your butt and move your hips! Aminado si Raya na hindi siya binihiyaan ng talento sa pagsayaw. Para siyang tuod na nakatayo habang ginagalaw ang balakang. Ayan! Very good! Kembot pa! Sinunod niya ang utos ng anak. At sa ganoong eksena siya nadatna ni Matthew. What are you doing? Tanong ng lalaki. Ang tono nito may halong pagkamangha at kuryosidad. Napahinto si Raya sa kalagitnaan ng pagkembot. Namula ang kanyang muka dahil sa kahihiyan. Agad siyang humarap kay Matthew. Nakita niya ang lalaki na pababa ng hagdanan, suot ang naglalarong ngiti sa labi. Good morning, Daddy. Mommy is joining us in our morning exercise. Masayang bati ni Jillian na parang baliwala sa kanyang pagdating ng ama. Natatawang lumapit sa kanila si Matthew. I can see that.
Anito, na kumikisla pa ang mga mata habang pinapanood siyang nahihirapan sa pagsayaw. You're doing great, Raya. Talagang pinapakita mo yung moves mo. Biro pa ni Matthew. Raya shot him a playful glare. Don't just stand there and make fun of me, Matthew. Kung sa tingin mo mas magaling ka, why don't you join us? Nagningning naman ang mata ni Jillian. Yes, Daddy, join us. Let's see if you can shake your butt and move your hips like Mommy. Tumaas ang kilay ni Matthew pero kalaunan tumawa rin. Sige, pero promise hindi kayo tatawa. Nagsimula nang tumugtog ang masiglang musika mula sa speakers. Sumali nga si Matthew sa kanilang tatlo. Ang mga galaw nito nung unay awkward at matigas pero habang tumatagal nagsimula ding mag-relax at nagawa pang sabayan ang energy ni Jillian. Ang mga galaw nito nung unay awkward at matigas pero habang tumatagal, nagsimula na ring mag-relax at nagawa pang sabayan ang energy ni Jillian at ang mga exaggerated na pag-ikot ng balakang na labis na ikinatuwa ng husto ng kanyang mga anak. Sinubukan ni Raya na wag tumawa, ngunit hindi niya napigilan at nakisabay na rin sa halakakan ng mga bata. Okay. I think that's enough for me. I'm tired. Pagod na saad ni Matthew na hinihingal pa. Ang galing mo, Daddy! Pati na rin si Mommy. Thanks, sweetheart. Hinihingal na malambing na wika ni Raya. Tama ka, baby. Ang galing nga ni Mommy pero talo ko pa rin siya. Saad ni Matthew na nakangisi sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasang sumimangot. Hoy, hindi naman ako ganun kalala, no? Ngumiti si Matthew sa kanya. Hindi nga. Sa totoo lang, cute mo pa nga. Naramdaman ni Raya ang muling pamumula ng kanyang pisngi. At ngayon ay dahil na sa paraan ng pagtitig sa kanya ni Matthew. Well, baka pwede natin gawin to regularly. Suhestyon niya. Sinusubukang umiwas sa mabigat na titig ni Matthew. Naging mas madalas ang pagbabanding nila mag-anak. May mga pagkakataon na sama-sama sila lumalabas tuwing linggo para magsimba at kumain. May mga gabi din na magkatabi silang natutulog sa isang malaking kama gaya ng normal na pamilya. At walang pagsidla ng saya ang puso ni Raya. Kasama niya na ang mga anak at mahal siya ni Matthew. Kung panaginip lang ang lahat, ayaw niya nang magising. Makalipas ang ilang buwan, nagpasya sina Matthew at Raya na magbakasyon kasama ang mga bata. Napili nila sa Palawan. Masayang pinanonood ni Raya ang kulay kahel at rosas na kalangitan, maging ang bawat hampas ng alon ng dagat. Habang ang mga bata masayang naglalaro ng buhangin. Malapit nang magdilim. Mommy, look at my sandcastle! Sigaw ni Jace. Nginitian niya ang anak at lumuhod sa tabi nito. Wow! Ang ganda naman, baby! You're really good at this, no? Sa hindi kalayuan, tahimik na nagmamasid si Matthew sa kanyang mag-iina. Hindi niya magawang makalapit sa mga ito dahil sa kabang nararamdaman para sa gagawin niyang sorpresa. Nang makita niya saglit na tumalikod si Raya sa kanilang mga anak, mabilis niyang tinawag sina Jillian at Jace. Kids, ready na ba kayo para i-surprise si Mommy? Ngumiti si Jillian at tumango. Hawak nito ang kamay ng kanyang kapatid. Yes, Daddy! Let's do this! Good. Now go and get Mommy. Hihintayin ko dun sa dulo, okay? Ginulo niya ang buhok ng mga anak. Masaya namang bumalik ang dalawang bata sa pwesto ni Raya. Mommy, we don't want to play sandcastle na po. Pwede na po ba tayong gumala sa mga shops po? Narinig namin na may souvenir shops po dito. Sure, baby. Let's go and stroll around. Hinawakan ni Raya ang magkabilang kamay ni na Jace at Jillian. Nagtataka pa siya dahil kakaiba ang batuhan ng tingin ng dalawang bata at kapag nahuhuli niya ang mata ng mga ito, nginingitian lang siya. Nakita niya ang mga nakahilerang tindahan nang nagbebenta ng souvenirs. Pero sa halip na tumigil doon, diretso lang ang lakad ng dalawang bata. Wala siyang nagawa kundi magpatianod na lamang sa mga ito. Pagdating sa dulo, nakita niya ang nakatalikod na bulto ni Matthew. Nakasuot ng isang white polo ang lalaki at boardwalk shorts. Sa likod ng lalaki, may nakalatag na kumot at mga lanterns na nagliliwanag ng bahagya. Sa ilalim ng papadilim na kalangitan,
Parang eksena mula sa isang panaginip. Matthew? Matthew, ano to? Tanong niya sa lalaki. At the back of her head, may hinala na siya kung anong mangyayari. Ngunit ayaw niyang mag-assume agad. Flowers for a beautiful lady? Inilahad sa kanya ni Matthew ang isang bungkus ng bulaklak. I know how much you love flowers. Sana nagustuhan mo. Inamoy niya ang bulaklak. I love it. Thank you for this. Aside from that, may isa pa ako ibibigay sa'yo but close your eyes first. Kumunot ang noon niya sa utos ni Matthew. Ngunit, sinunod pa rin niya naman yon. Anong pakuluto? Sabihin mo na, anong pakuluto ha? Natatawa niyang wika at nagtakip siya ng mga mata. Ilang segundo na tahimik ang kapaligiran. Inakala niya na iniwan na siya ni Matthew ngunit agad niya rin namang narinig ang boses nito. Now open your eyes. Malambing na utos ng lalaki. Ilang beses pa siyang kumurap dahil sa pag-a-adjust ng kanyang paningin. Nang ayos na, mabilis niyang natutup ang bibig. Matthew, ano to? Nauutal niyang sambit nang makitang nakaluhod na si Matthew sa kanyang harapan. May inilabas itong pulang kahon mula sa bulsa. Dahan-dahan itong binuksan ng kahon at doon ay nakita ang isang napakagandang singsing na kumikislap sa ilalim ng mga bituin. Napalunok siya. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Para siyang nabibingi sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Raya. Nagsimulang magsalita si Matthew. Alam ko marami tayong pinagdaanan. Nasaktan kita. Nasaktan din ako. Pero ang totoo, wala ako ibang gusto kundi makasama ka at ang mga anak natin. Sinubok man tayo at pinaghiwalay ng pagkakataon pero muli tayong pinagtagpo ng tadhana. Nagkahiwalay tayo pero muling bumalik sa piling ng isa't isa. Sa harap ng mga anak natin. I'm asking you, Raya Cabral. Will you marry me? Will you give me the chance to love you every single day? To be the husband and the father of your kids you deserve? Say yes, Mommy! Say yes! Dinig niyang sigaw ni na Jillian at Jay sa pinapanood sila. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata niya. Tumango siya. Halos hindi makapagsalita sa sobrang tuwa. Yes, Matthew. Yes, of course. I will marry you. Ang mga bata nagsimulang magpalakpakan at sumigaw. Yay! Mommy and Dad, you're getting married! Agad siyang niyakap ni Matthew. Hinalikan siya nito ng malambing sa noo. Sunod ay sa labi. I love you, Raya. More than anything in this world. I love you too, Matthew. Thank you for making my dreams come true. At ito, ang huling pangarap na tutuparin natin magkasama. We have years ahead of us. Sisiguraduhin ko na kasama mo kami ng mga bata sa bawat pangarap mo. Pagkalipas ng ilang buwan, mula nang maganap ang proposal sa Palawan, opisyal nang ikinasal si Raya at Matthew. Isa yun sa pinakamasayang araw sa buhay ni Raya at Matthew maging ng kanilang kambal na anak. At sa mga lumipas na taon, mas natutunan ni Raya na maging ina sa mga anak na minsan niyang iniwan. Ang bawat oras na kasama niya ang mga anak at si Matthew ang nagbigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Hindi niya inaasahan na mabubuo muli ang pamilyang minsan niyang tinalikuran. Napagtanto ni Raya na ang pagmamahal ng isang ina ay walang hanggan at natututunan niya na ang tunay na kahulugan ng pagiging ina, asawa at pagkakaroon ng pamilya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang Matthew at Jillian at Jace. Wala na siyang mahihiling pa. Masaya na siya. Tuluyan nga siyang pinagpala. The end.